I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload, videos, updates sa inyong lahat. Siyempre sa mga Marcos Lily supporters Filipino and OFW. But anyway, mga kababayan, mayroon tayong upload videos. Ito maganda itong sinabi po ni Ombudsman Remulla tungkol po dito sa mga video ni Saldico na kung saan ay inakusahan ang ating mahal na Pangulo, yung anak niya, yung misis niya, tsaka yung pinsan. So, mga kababayan, marami rin po ng mga netizen na nagsasalita na yung video ni Saldico medyo hindi ka paniwala, no? Dahil mayroong pagkakaiba sa original. Kasi pa iba, may cut, tapos same daw yung damit na ginagamit. Marami actually guys na nagsasabi AI, no? So I think dapat gawin ng ating pamahalaan is to check, 'di ba? Kung AI ba 'yan o original, 'di ba? 'Yun naman talaga importante. Parang ako din naniniwala kay Ombudsman Remulla. Bakit kanyo mga kababayan? 'Di ba natatandaan nyo yung unang video na pinalabas ng mga salot laban sa Pangulong Marcos Jr., 'di ba? Yung pulburon video. 'Di ba ginaya din nila yung mukha ng Pangulo na akala nila makukuha nila ang simpatya ng mamayang Pilipino. Nilagay pa yung mukha ng Pangulo. 'Di ba? Hindi na ba kayo nagtataka doon sa unang video na pulburon na akala nila talagang mapabagsak nila ang Pangulo dahil doon sa pulburon video? 'Di ba mga beswa? Tapos i-verify yun na talagang fake yung video na yun. You see? So itong kay Saldico, 'di ba? Talaga siyang as in parang mukhang AI. Dapat ito kasi kumbaga biberifikahin nga kung talaga ito AI o hindi. Kasi mas maganda makasigurado tayo mga kababayan dahil 'di ba, marami pong mga Pilipino din na I'm not saying all the Filipinos are believe dito sa video naniniwala dito sa video ni Saldico. 'Di ba? Hindi naman lahat. Ang naniniwala lang diyan is yung mga DDS lang. Tsaka yung mga tao na talagang hindi marunong tumingin kung AI o hindi. So, sa atin naman, hindi naman tayo kasi basta-basta na tawag dito, naniniwala. Lalo na pagdating sa mga DDS, naku po, puro fake yan. So, alam din naman po natin, no? So, dahil dyan, mga bes, dapat talaga malaman natin ang katotohanan. Ang sabi ni Ombudsman Remulla, ito, pakinggan nyo ito, guys, Now, let's talk about Saldico and his videos. Do you believe them? Parang AI eh. Yung video. Kasi marami yung boses niya, parang masyadong hindi, parang ako lang, when I saw many parts of it, parang hindi ako masyadong at home sa mga ginagawa, sa mga sinasabi. But kasi, do you believe... Tsaka ang dami kasing cuts eh. Alam mo yan, para maging acceptable yan, dapat dyan, tuloy-tuloy. Dapat dyan, walang putol. Dapat dyan, yung ganun talaga, yung talagang offhand sinasabi na walang censorship. Pero pag niredact mo yan, meron ka tinatago. Ano tinatago niya? Pero may mga binanggit si Saldico. Pero maraming bagay doon na may factual basis. That we're taking the lead on that. Siyempre. Like what, for example? Ano yan, alam mo, dito, yung mga fact-finding teams, they're all aware of that. And they're not setting aside anything. And they have no instruction to do anything like that. I don't even know many of them in the fact-finding teams. Pero I trust them with the job. This is an institution, Karen. It's not about me. It's about how the institution acts on this problem. But for example, binanggit ni Saldico na tinawagan siya ni former Budget Secretary Nina Pangandaman, umihingi ang Pangulo ng 100 billion pesos worth of projects. Allegedly, alam na ni
Yusek Adrian Bersamin, di ba? Alam natin ang buong kwentong to. Iniimbestigahan ba ng Office of the Ombudsman? Number one, si former E.S. Bersamin. Former Budget Secretary Pangandaman. Ongoing. Yes. Pati si Yusek Adrian. Ongoing. Yusek Trijev. Ongoing. Ano yan eh? Nasa responsibility namin yan. It's not all about power. It's about responsibility. You cannot set aside anything that will seem to harm the Filipino people. Dapat yan, lahat yan, aware ka. Ongoing lahat yan. Oo. Pero kung ongoing ito, it means ang naging basihan ng investigasyon is the testimony of Zaldico. Meron pang iba eh. Meron kasing mga statements pa si Bernardo. May statement sila Alcantara. Pero ba naman ibang statements na naging basihan? Eh, if they coincide, kasama niya. What is your relationship with former Executive Secretary Bersamin? It was good in the beginning. But we had our disagreements already later on. But then how can he feel sure that you will not use your office, the powers against him now? Hindi ako abusado, Karen. I've never been known to abuse any of the powers given to me in my whole life. This is my 7th position in government. And not a single case was filed against me for how I conducted myself in office. All of them are wala naman sa aking reklamong gano'n eh. Hindi ako abusive. I've never been abusive about power. Kasi nga, I look at it as responsibility. And Karen, more than anything else, I'm a leader of people. That's just what I do. I lead people. Pabalikan ko itong Zaldico, alright? So you felt it was AI, and yet... Hindi naman, may mga portion doon na parang AI yung sing-song na boses. Hindi, yun lang nakita ko, hindi ko pinanood lahat eh. But you are not saying it's untrue or true. Hindi ko sinasabi yun. Kaya lang nga, Supreme Court nga nag-decide na, di ba? Sinabi nga nila, pag ikaw ay fugitive from justice, you're not allowed judicial relief. Di ba? Kasi nga, ano yan eh, hindi ka naman pwedeng pumunta sa social media at sa'yo na lang avenue mo. Dapat dyan, yung justice system, ialang mo. If you're a fugitive, ay tinatago. But motu proprio, iniimbestigahan nila based on his testimony. Hindi, kasi ano yan, everybody's aware here naman eh. Pag yan lumabas sa Facebook, at yan ay napag-usapan ng kahit konti lang, diretso na yan dyan sa mga lamesa ng investigador natin. How can you bring Zaldico home? Maraming paraan yan, Karen. Maraming paraan yan. Social media will play a big part. Okay. But then, kanselado na passport niya. Most likely... Immigration to immigration. Okay. Oh. Immigration is one issue. Diba? Maraming pa ibang paraan. Paano kung nasa Portugal siya? Walang extradition treaty. The Portuguese might get very mad if they know that there's somebody who committed crimes or are hiding there. I don't think they want that thing for their country. But do you really want to bring him home? Kasi ang pananaw ng ilan, ayaw naman nila iuwi si Zaldico kasi ang daming alam. Gusto ko siya iuwi. Ako. Gusto ko siya iuwi. Ikaw personally. Okay. So yun mga kababayan, narinig nyo? Well, malalaman din natin sa takdang panahon at naway soon as possible guys, ay mahuli na ito si Zaldico. Pag yung video niya ay medyo talagang may kakalalagyan talaga siya ng gusto. Totoo yun. Diba? Hindi biro po yun, yung magbintang ka tapos pangulo pa ang kinalaban mo. Hindi maganda po yun. Ito naman, dapat talaga papanagutin niya. Hindi biro yung magbintang ka, wala ka ng sapat na ebidensya. Pero kung haka-haka lang, nako. Ay, nako, mga bes, sa totoo lang. Alam niyo mga kababayan, pag ito si Zaldico mahuli, nako, maraming maire-reveal ito for sure. Pag ang masaklap dito pag kumanta kung sino ang tumutulong sa kanya, nako. Yun ang mas delikado talaga. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Kayo na po para mag-komento. See you again on my next upload. Bye bye and baboos. God bless Philippines.